Hello mga tol, dito tayo sa bukid, no? If ever man dumami yung ating mga alaga, dito tayo siguro dyan, no? Dalawang adwane, karatang crayfish. Ayan. Dalawa sigurong dyan, kapagawa ni Mrs. dalawa dyan. Malawak naman yan, no? Ayan, dalawa kasya siguro. Kung dadami pa, edi anyway, siya yung dyan. Ayan pa. Kaya lang, dito kasi yung bahay ni Shake Shake Soon. Dito tayo. Ayan. Ganda dito. Tapos yung tubig, deep well, ayun yung tubig. May rin tayo dito, supply tayo dito na nanggagaling din dun sa Jetmatic ba yan? Anong tawag dun? Basta deep well to, safe sa mga alaga natin. Hindi sila, walang chlorine, 100%. Ayan, kahit dito pwede actually. Dito sa likod, tubig. O yan, no? Pwede to eh. Kaya lang ang problem pagka mag-harvest ka or kukunin mo, kailangan mo pa talagang tapakan niya. Sa bagay, no? Dito naman tatapakan mo yung tubig eh. Yan, no? Kaya lang masasacrifice yung ilang mga halaman. Then mga tol, ito sakto din tong dahon ng mulberry. Kinakain din yan ng mga ng mga crayfish natin. Ayan, no? Ang dami pang bunga, oh. Yan, kinakain. Tapos sakto din to, talbos ng kamote, di ba? Doon sa kabila may mga kangkong. Yan, no? Para din sa yan, sa crayfish. Yun lang. Ito kasi para kay Shake Shake tong bahay dito eh. Hindi natin magagalaw to sa kanya to. Hindi sa akin to actually. Sa mga bata yan. Kay Mama Sol yan. Bigay ni Lolo yan sa kanila. Nakikipasyal lang ako dito mga to. Ayan, basta dito tayo. Oh, meron pa sa kabila. Yung nabili ni Mrs. Ha? Oh, nabili namin daw. Hindi mapuputok yan. Yan dito talaga. Soon mga tol, abangan nyo dito. Magsasend din ako ng mga guides at syempre kailangan pa rin natin talaga ng kailangan natin mapalagi yung market para masupplyan natin yung demand. Kasi pag nangyari mga tol, masyadong konti yung supply natin dito, mamamatay talaga yung nagdi-demand. Baka wala na sa iba na kumuha. Ito tayo sa sarap kasi dito dito sa bukid, napakapayapa. Yun na, lalaro na yung mga bata. Ay nako, yan, hindi sa amin yan mga tol. Sa family ni Mrs. Ako siguro once na napalaki yung natin, yung business sa bahay, once na napalaki yon, naghahanap tayo ng banda rin sa Sapang Bato. Maraming doon kasi may sapa doon o ilog, sapa. Hanap tayo sa sapa. Kaya lang kasi ang problem doon pag nagtayo ka sa sapa, yung mga nagbebenta doon, baka may magbenta doon, hindi patayo tayo ng maraming farm ng ganon. Hindi lang crayfish siguro, pati tilapia or what. Yun lang, pagka umulan ng malakas, nagbabaha kasi dun kailangan masolusyonan, kailangan may budget ka din para mapaano mo yun, mapaprotect mo, para sa hindi mo naman hindi mo mapipigilan yung flood kasi pero somehow mababawasan siguro yung damage kung maglalagay ka ng mga tawag doon, yung parang King Kapampangan, tawag, kalimutan ko, basta yung mga bato-bato. So dito kasi payapa naman, Yan, napakapayapa, tahimik, tapos narinig mo yung mga ng ibon. Unlike sa Sapang Bato, medyo maingay doon, mga sasakyan, mga motor, yan, mga naka-muffler. So dito, ayos tayo dito, napaka peaceful. Medyo lumalaya yung pag-iisip natin pag nandito tayo. Okay.
Okay, see you sa susunod nating video. Mga tutorial siguro kung paano mag-alaga ng crayfish. Yung mga natutunan ko base sa aking experience. Hindi lang sa... Malaking tulong yung YouTube. Hindi lang yung sa akin, hindi lang yung nakita ko sa YouTube tapos ituturo ko na hindi ko naman nasusubukan. May mga tinuturo doon na gawin mo to, okay yan pagka ginawa mo. Tapos pagka ginawa ko naman, namamatay. Iba-iba kasi, yung iba sabi, maglagay ka ng mga dahon ng anong tawag doon, yung umbrella tree, almendras ba yun? Lagay ka nung ganon. Yung iba, huwag ka maglalagay ng ganyan. So naglagay ako, tapos may time na namatay, napasobra kasi. Namatay yung mga crayfish, iba-iba. Minsan sabi, lagyan mo ng anti-chlorine. Nilagyan ko, tapos pwede mo nang gamitin. Ginawa ko yun, namatay din. So may mga ganun na experience isi-share natin para hindi kayo mapinsala rin na pag mag-aalaga na kayo. Dito ako ngayon sa rooftop again mga tol. Yung mga crayfish natin. Yun. So bukas siguro mag-change water ako. Uy, anong balak mo dyan, ha? Wala naman tumakas, no? Ang plano nito. Takot na ako pagka ganyan eh. Parang tinapon na niya yung mga itlog niya. Grabe oh. Ano kaya to? Tae kaya to o ano? Ayun, sinara naman niya yung ano niya. Buntot niya. Hindi pa naman siguro tinatapon. Ayan oh. Okay, huwag natin pakialaman mga tol. Then ito, mukhang nakatago rin. Huwag na natin pakialaman. So ayan, hindi ko pa na-check yung iba. Probably may mga bagong may itlog na naman. Ito mga tol. Ito, ayan, laki niyan. Mga tol, ayan oh. Ito yung kamay ko. Ito daliri. Ayan o. Daliri ko mga tol. Ayan yung... Grabe yan. Nakakatakot yan. Ito rin medyo malaki-laki na rin to. Ito mga maliliit to. Pagka... Ayan. So kailangan dapat maglinis na rin tayo ng... Then yung mga molds ko, ayan o. Dumami ng dumami. So naghiwalay na ako. Molds at saka graphite. Hindi ko muna papakialaman tong mga to. Kasi ayun o, binubukanan niya yung ano niya, yung buntot niya eh. Parang pagka ganyan nakakatakot na. Baka ayoko naman i-check nang i-check eh. Baka wala nang ano to. Ewan ha. Ayun, bilis, grabe. Wala naman ako nakitang mga nakatapon na itlog eh. Or nagpipretend siya na kunwari wala siyang itlog. Not sure. Pero yan lang muna natin siya. Tsaka ako na i-check after ano. Hindi ko kasi ma-check ng ano eh, silip-silip lang. Kailangan i-check ng manual to. Buti pa yung iba, pwede kong i-check ng silip-silip kasi malinaw naman yung lalagyan. Actually, dalawa lang yung malinaw lalagyan. Ayun. Itong mga to siguro mga ilang ano pa, weeks para ma-check natin. Nilagyan ko ng ano eh, para madilim. Okay. So, yun lang sa ngayon mga tol, no? Galing kami ng Arayat eh. Kita-kits na lang sa susunod na video. At gawa tayo ng mga tutorials paano tong setup na ganito. Papakita ko yung mga setup ko mga tol. Okay? So, see you.